Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Deuteronomy Kabanata 31 talata 1 hanggang 8. So medyo mahaba po siya mga kapatid. So dito sinasabi po, sinabi ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng Israel at sinabi, ako'y isang daan at 20 taon na ngayon at hindi ko na kayang mamuno sa inyo. Sinabi ng Panginoon sa akin, hindi ka tatawid sa Hordan. Ang Panginoon ninyong Diyos ang tatawid sa unahan ninyo, siya ang magwawasak ng mga bansang ito sa inyong harapan. At kayo'y magmamana ng kanilang lupain. Si Joshua rin ang tatawid sa unahan ninyo gaya ng sabi ng Panginoon. At gagawin ng Panginoon sa kanila ang ginawa niya kay Siho at kay Og, mga hari ng mga Amoreo, na kaniyang nilipol kasama ang kanilang lupain. Ibabaon sila ng Panginoon sa inyong harapan at gagawin ninyo ang lahat ng aking inuutos sa inyo. Kayo ay magpakatatag at lumakas at huwag kayong matakot o panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang kasama ninyong tatawid, hindi niya iiwan o pababayaan kayo. Sinabi ni Moises ang mga salitang ito sa marami at inilipat ni Moises kay Joshua at sinabi sa paningin ng lahat ng Israel, magpakatatag ka at lumakas sapagkat ikaw ang magdadala sa bayang ito sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno at ikaw ang magpapamana nito sa kanila. At ang Panginoon, siya ang mangunguna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Yan. So ito po ay tungkol sa buhay ni Moises na kung saan mga kapatid, nang dumating na po siya sa edad na 120, ay kailangan niya nang ilipat yung kanyang pamumuno kay Joshua. At dito mga kapatid, kasi nga alam na, sinabihan na siya ng Panginoon na hindi ka tatawid doon sa may Ilog Jordan, doon sa may lupang para mapuntahan yung lupang pangako. Kasi ang Diyos ay ang tumawag kay Moises at yung kanyang tungkulin ng kanyang pagkatawag ay nagtapos na. No? So, tapos na yung mission mo. So, kailangan mo nang ipasa sa iba yung mission, no, na para kay Joshua, 'di ba? Parang sa ating Panginoon, 'di ba? Nang namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at nang siya ay muling nabuhay at bago siya umakyat sa trono ng kanyang ama, ay ang kanyang mission tapos na no? Kaya yung mission niya ngayon yon ipinagpatuloy ng mga apostoles hanggang sa ating kapanahunan ngayon, no? So yung mission ng ating Panginoon na pag-aalay ng kanyang buhay natapos na. So tayo naman ngayon, kasi napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan, no? Nabayaran na yung mga kasalanan ng sanlibutan, at tayo naman ngayon yung ang nagpapatuloy ng katagumpayan, yung victory, no, ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So ganoon din kay Moises, tapos na yung kanyang misyon. So ang Diyos ang So dito may kita natin ang Diyos ang tumatawag at siya rin ang nakakaalam kung hanggang saan na lang yung paglilingkod, 'di ba? Yung mission mo. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin na tayo yung magdidesisyon, no? Kung hanggang kailan lang tayo maglilingkod. Yung tayo lang magdidesisyon, 10 years lang ako, 20 years, 30 years, after that, hindi na ako maglilingkod sa Diyos. Hindi ganon, mga kapatid. Kasi kapag ganon, hindi ang Diyos yung nagtawag sa iyo. Malamang ikaw lang yung tumawag sa sarili mo. Kasi parang ikaw na nagdidesisyon no? Kung hanggang kailan ka lang maglilingkod, no? Kung hanggang kailan ka lang susunod, minsan yun ang problema sa mga tao, no? Yun ang mga tao ang tumawag sa kanila yung sarili nila para maglingkod, no? Kasi susunod lang sila pag gusto nila, no? Gagawin lang nila ito
Maglilingkod lang sila pag maganda pakiramdam nila. No, parang yung paglilingkod nila is nakadepende lang sa kanila. No, hindi nakadepende sa Diyos. Pero dito makikita natin, yung paglilingkod ni Moises, nang siya'y tinawag ng Panginoon, nakadepende rin sa Panginoon kung hanggang saan lang yung hangganan ng kanyang paglilingkod. Di ba? Kasi sa kinausap siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, no, hindi ka tatawid sa Jordan. So, hindi pwedeng labagin ni Moises yun. Hindi pwedeng sabihin ni Moises, Lord, ako naghirap na. Ako yung ginamit mo para lumabas ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto. Nagpakahirap ako dito, Panginoon. Natitigas ng mga ulo ng mga taong to. Ako yung nagpakahirap, Lord eh. Tapos, nang malapit na sa lupang pangako, hindi ako kasama. Diba? Parang ganun no? Parang may mga tao minsan ganyan magre-reklamo. Ako yung naghirap. Ako yung nagpagal. Diba? Bakit sila yung aani? Bakit itong si Joshua? Bakit ililipat sa kanya, Panginoon? Parang unfair naman yata yan. Hindi ganun dapat yung puso ng isang totoong lingkod ng Diyos. Diba? Kapag ang Diyos na nagsabi, wala na tayong magagawa doon eh. Diba? Kailangan nating sumunod dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Diba? Kasi ang problema minsan, masyado tayo nakakalimutan natin the glory is for the Lord, no? All the glory must be to the Lord. Kasi minsan, gusto natin ngayon makiagaw doon sa glory na yon dahil tayo ako yung nagpagal dito hindi nag-umpisa pa lang yung gawaan, nandito na ako di ba? Nandito na ako, nagsiserve na sa Panginoon di ba? Paano nagiging credit grabber tayo, di ba? Hindi ganoon kasi sa paglilingkod, sino man yung ginagamit ng Panginoon o ginamit man tayo ng Diyos, ang ating na lang dapat na reaction is pasalamat sa Panginoon, no? Sasabihin mo, Lord, salamat, no? Sa 10 years, 20 years, 30 years, ginamit mo ko, Lord. Diba? Salamat kasi hindi ko ito magagawang mga bagay na ito kung hindi mo ko sinamahan, kung hindi mo ko pinagpala, kung hindi mo ko tinuruan, hindi mo ko ginabayan, Panginoon, hindi ko ito magagawa. Kaya, matanggal man tayo, hindi sasama loob natin kasi kinikilala natin, nagawa natin ang lahat ng misyon na ito dahil sa tulong ng Diyos. Di ba? Kaya nga makita natin dito sa time ni Moises, hindi naman sumama loob niya, no? Hindi naman siya nagreklamo, Lord, para unfair yata. Di ba? Ako yung ginamit mo, ako yung humarap doon sa Parao. Tapos hindi ako makakasama. Di ba? Kaso wala tapos na Di ba? Ang sabi ng Panginoon, at gagawin ng Panginoon sa kanila ang ginawa, sabi sa verse 3, no? Ang Panginoon yung Diyos ang tatawid sa unahan ninyo. Siya ang magwawasak ng mga bansang ito sa inyong harapan at kayo'y magmamana ng kanilang lupain. Si Joshua rin ang tatawid sa unahan ninyo gaya ng sinabi ng Panginoon. So may kita natin doon, bago sila tumawid, nauna na ang ating Panginoon para i-prepare yung lupang pangako na yon na ibibigay sa bayan ng Diyos. 'Di ba? At dito sabi niya, magpakatatag kayo ng loob. 'Di ba? At kung ano yung ginawa niya sa mga hari ng Sion at Og, na hari ng mga Amoreo, nang nilipol ito ni Yahweh, gayon din, sabi niya, ibabaon sila ng Panginoon sa inyong harapan at gagawin ninyo ang lahat ng aking inuutos sa inyo. 'Di ba? Lilipulin ng Diyos yung mga kaaway nyo. At wala kayong ibang gagawin kundi sundin ang aking utos. Ganun lang naman talaga ang tungkulin natin, no, bilang mga nilikha ng Diyos, bilang lingkod ng Panginoon. Wala tayong ibang dapat gawin kundi sundin yung utos ng Diyos. Whether you like it or not, yun talaga yun talaga yung pagkahirang sa atin sundin yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Ganun talaga yung natin. Yun talaga ang responsibilidad natin, tungkulin natin bilang mga nilikha ng Diyos, kundi na sundin yung kalooban ng Panginoon. Diba? Mangyari ang kanyang kalooban. Kayo ay magpakatatag at lumakas at huwag kayong matakot o panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang kasama ninyong tatawid. Hindi niya iiwan o pababayaan kayo. Sunod naman yung pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, di ba? Na nandun yung pagsama ng Panginoon. Kaya huwag kayong dapat matakot. Pinakita niya, nilipol ko nga itong mga hari ng Amoreo. Diba? Sa ilang, prinubay ko lahat ng pangangailangan nyo. Walang nagkulang, walang nagutom, walang nauhaw. Diba?
Ako ang Diyos ng kasama ninyo, huwag kayong matakot. No? Magpakatatag kayo. Kung paano ko yung pinagtagumpayan, sabi niya doon, hindi pa kayo nakakatawid doon sa anong yun, nandun na ang Panginoon. Ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot, di ba? Sa darating ng kinabukasan, sa susunod na mga araw, dapat huwag tayong makatakot. Kasi bakit? Kasi araw-araw, bago pa dumating ang araw na yon, may nilaan na ang Diyos para sa bawat isa sa po sa atin. Di ba? At matapos niyang palakasin yung kanyang bayan, tinawag naman ni Moises si Joshua. At sinabi na nakaharap yung mga Israelita, di ba? Kasi siyempre kailangan ipasa kay Joshua, kaya kailangan makita ng buong bayan. Kasi kung sekreto, ay paano? Baka sabihin ay hindi, wala kasing witness, no? Walang testigo. Baka hindi nila i-honor yung pagiging leader ni Joshua kung walang nakakaalam. Kaya talagang sinabi ito ni Moises sa harapan ng mga Israelita. Sinabi sa paningin ng lahat ng Israel, magpakatatag ka at lumakas. Lakasan mong loob, no? Sabi doon. Sapagkat ikaw ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ipinangako sa iyo ng Panginoon sa kanilang mga ninuno at ikaw ang magpapamana nito sa kanila. Sabi niya, magpakatatag ka at lumakas. No? Lakasan mong loob mo. Kasi itong mga pamumunuan mo, matitigas ang ulo. Diba? Kasi kung babasahin naman natin talaga yung history ng nilabas sila sa Egypt, 'di ba? Sa disyerto, makikita natin doon na nasa disyerto sila, talagang titigas ng ulo nila, no? Sumakit nga ulo ni Moises, 'di ba? Kaya kailangan mo talagang lakasan yung loob mo, magpakatatag ka kasi kung mahina ka, mahirapan kang pangunahan itong mga matitigas ang ulong to. 'Di ba? Pag leader ka at mahina loob mo, no, baka mamaya puro na lang tayo emosyon, no? Magpapadala tayo sa galit natin, sa emosyon natin, no? Gagamitin na lang natin yung power natin kasi uminit yung ulo natin sa kanila, di ba? O kaya baka bigla ka na lang magbitiw sa pamumuno mo kasi nga nadala ka sa emosyon mo. Kaya nga kailangan talaga pag nagiging leader ka, dapat matatag yung pananampalataya natin. Matatag yung pundasyon natin sa Panginoon. 'Di ba? Dapat malakas yung loob mo. 'Di ba? Na kahit alam mo nga may limitasyon tayo, pero malakas loob mo. Kung sa basketball pa, sa gilas, 'di ba? Puso. 'Di ba? Kahit malalaki yung mga kalaban, pero sige lang, tuloy lang, no? Hindi kailangan lakas ng loob, puso. Kailangan matigas, malakas yung puso natin, no? Malakas hindi matigas yung puso. No, matibay yung puso natin. At ang Panginoon, siya ang mangunguna sa iyo. Siya ay sa iyo, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Diba? So, nandun yung pangako naman ng Panginoon kay Joshua at sa buong bayan. Diba? Ang Diyos naman ay isa sa atin. Kasi ano lang naman dun is, tinawag ka ng Lord. Tinawag tayo ng Panginoon. As long na sumusunod tayo doon sa ating tungkulin at sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon na tumawag at nagsugo sa atin, wala tayong magiging problema. Kasi nandun talaga yung sasamahan talaga tayo ng Diyos. As long na nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos. No? Hindi natin mararanasan yung pagsama ng Diyos kung tayo taliwas yung ginagawa natin sa kalooban niya. Pero as long nandun tayo nagpapailalim, ang ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kasama niyo ako. Kaya nga kahit sa New Testament, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ganun ang Diyos Diba? Hindi tayo iiwan ng Diyos. As long nandun tayo sa kumikilos, according sa plano at kalooban ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba? Hindi natin kaya nga merong nga kanta, kailan ka iniwan ng Diyos? Diba? Kahit nga minsan nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, pero muli tayo ibinabangon ng Diyos. Pinapapatatag yung ating yung pananampalataya, yung loob natin, na hindi ito yung end ng lahat. May muling pagkakataon na ipinagkakaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. 'Di ba?
So dito mga kapatid, no, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Lahat tayo tinawag ng Diyos. At bilang mga tinawag ng Diyos, ang ating tungkulin ay magpailalim sa kalooban at plano ng Diyos. Sundin yung kanyang mga utos. At sa paglilingkod, dahil siya yung tumawag sa atin, siya rin ang may say, no? Kung hanggang kailan tayo maglilingkod. No, hindi yung tayo yung magdidesisyon, di ba? Yan ang problema minsan sa mga naglilingkod sa Diyos, di ba? Pala desisyon. Ha? Ang Diyos kasi ang magdidesisyon kung saan tayo ilalagay. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang bagay na hindi niya pinag-isipan. No? Yung parang sinabi ni Lord, ilalagay muna kita dito. Tapos sabi mo, Lord, bakit mo ako nilagay dito? Basta, diyan ka lang. Hindi ganon. Ang Diyos hindi nagkakamali. Pag nilagay ka ng Diyos sa isang bagay, kunyari sa ganitong posisyon, o sa ganitong ministry, o sa ano pa mang relihiyon, may purpose ang Diyos dyan. Bakit ka nilagay dyan? Di ba? Kaya ang gagawin mo, gagawin natin, isik natin yung kalooban ng Diyos. Lord, bakit ako naririto? Kasi alam natin, sa lahat ng bagay, may purpose ang Diyos. So minsan, hindi natin nakikita yung purpose ng Diyos kasi masyado tayong emosyon. No? Kasi nga, contradict doon sa gusto natin. Di ba? Iba kasi yung gusto natin na mangyari, kaso hindi yung gusto mo, hindi yung gusto ko ang dapat mangyari, kundi ko na nung gusto ng Diyos, yun ang plano ng Diyos. Kaya ka nga nilagay dyan Di ba? Nilagay tayo ng Diyos dyan, hindi para sundin yung kalooban natin, kundi nilagay tayo dyan ng Diyos para maganap yung kanyang kalooban sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Ang atin lang gagawin is mag-cooperate doon sa kalooban ng Diyos. Pag nag-cooperate tayo, wala tayong problema. Di ba? Kahit matitigas pa yung mga ulo ng mga taong yan, di ba? Sasamahan tayo ng Diyos At may kumalaban man sa iyo, hindi ikaw yung kinakalaban, kundi ang Diyos na tumawag sa bawat isa po sa atin. Ba? So yun lamang mga kapatid, at nawa ay magpakatatag tayo, magpakatibay, dahil alam nating kasama natin ang Diyos. So God bless po sa ating lahat. God bless.